Talaga, willing talaga akong humarap no pag sinabi nila mali yung sinasabi ko. Ay, willing ako, uwi ako kahit ibuwis ko pa yung buhay ko, no? Niluloko kayo ng mga politikong ito, ng mga putang ina na ginagamit ang pera ng taong bayan na pinaghirapan ng bawat isang taxpayers, OFWs. At ilang beses na itong ginagawa. So, ibig sabihin, humingi sila ng 2.6066 billion pesos for 2023 ng traveling expenses. Ang nagastos lang daw nila, at proud pa sila, ay 39.7 million. Hindi sila dapat maging proud dito. Magandang araw mga kaibigan. Ayan po, napakatapang na pronouncement ni Sassasut. Kung ipatawag siya sa Kongreso, nang dahil sa mga expose niya, willing siyang uuwi sa Pilipinas at itataya ang buhay. Grabe, ito na yung mga bagong bayani ng mga Pilipino. Maharlika, Sassasut at iba pa. Kung kayo ang tatanungin, dapat bang umuwi si Sassasut in kaso na patawag ng Kongreso? Kung ako, hindi pwede. Dapat gayahin niya si Madam Maharlika. Si Maharlika na, bakit ako uwi? Pinapauwi siya para harapin ang mga kaso. No way. So, mas maraming maitulong si Sassasut. Mas ligtas siya na dyan lang siya sa China ngayon. Beijing, China. Nag-aaral ng doctorate degree. Pagkatapos, dapat siyang uwi. I don't know. Kasi, silang dalawa ni Maharlika ang nangungulo sa listahan ng ipapatahimik o ipapatumba ng Malacanang. So next question is, ano yung possibility na tatawagin siya ng Kongreso? Kung tinawag nga itong, nagkaroon na ng inquiry sa, sa SMNI. Hindi malayo, may possibility, nakikita ko na balang araw, ipapatawag ang mga vloggers. Ako, willing ako. Kaya lang, wala naman akong mga original na mga expose. Lahat, naman, yung galing kay Nasas, Maharlika, yan ang mga original. But kung patawag ako, willing. Kasi sanay na po ako niyan. Nag-attend ako ng mga congressional Senate hearing nung nasa serbisyo pa ako. Ano lang yan, takutan lang yan. Pag nagpatakot ka, ay talo ka. Kagaya ng ginawa ni Ka Eric. Hindi siya nagpatinag. Kalmado, nagpapaliwanag lang. Ganyan. Kasi yung mga congressman o senador na yan, parehas lang natin na kumakain ng kanin at humihinga. So, wag silang magtapang-tapangan. Okay? Demokrasya po, tayo po mga taxpayers, mga botante ang may makapangyarihan. So, salamat po sa Sassasut. Ituloy nyo lang ang mga pagbubulgar nyo. Ang galing mag-research. Ako, yan ang weakness ko. Hindi ako marunong mag-research. So, panoorin natin ang buong pahayag ni Sassasut posted by Coach Oli. Salamat, Coach Oli. Ingat po kayo ni Banat Bay, Boss Dada. Sana magkita-kita ulit tayo. Dahil, bakit ka, remember guys, sa gobyerno, pag ang pera ay nilagay, okay? Pag ang pera sa gobyerno ay nilagay sa isang basket, may ibang baskets na hindi malalagyan ng pera. Okay? Ngayon, nilagay ko dito ang 2.066 billion na pera ng taong bayan sa basket na to. Okay? Pero, ang nagastos lang sa basket na ito ay ito. So, ano nangyari sa pera nito? Nandiyan nakatiwangwang. Okay? Nakatiwangwang. Mali ang konsepto na yan. Kasi itong perang nakatiwangwang na ito, dapat ito ay nasa mga serbisyo ng gobyerno na nangangailangan ng pera. For example, hospital. Maraming hospital
ang mas mapapakinabangan ito, ito lang naman pala kailangan mo eh. Bakit nandito sa basket mo itong pera na to? Dapat ilagay ito doon sa basket na kung saan ito ay talagang gagamitin. Nagigets ninyo? Mali itong ginagawa ng Kongreso, mga putang ina ninyo. Ayusin ninyo yan. O, sasabihin nyo, hindi to fake news. This is, kayo mismo ang nagsabi kung magkano pa lang ang nagagastos ninyo. Okay? So, meron kayong 2.066 billion na nakatiwangwang sa mga putang ina ninyong account at ito lang pala ang gagamitin ninyo sa 2.066 billion. Ito, dapat ito, noong budget hearing ng 2023, ito dapat ay inilagay sa tunay na may paggagamitan. Katulad ng pambayad ng sweldo ng mga nurses. Katulad ng sa hospital. Diba may problema tayo sa pension ng mga militar, ng mga officer ng uniform. Sabi niyo walang pera. Paano walang pera? Itong travel expenses ninyo na 2.066 ang nakalagay na budget, ito lang ang nagastos ninyo, ito nakatiwangwang. Hindi po pwede yan. Dahil ang pera, ang budget ng gobyerno, dapat ito ay ginagastos para ito ay bumalik sa ekonomiya ng Pilipinas in the form of actual government service. Ano ngayon ang pakinabang nung pera na nakatiwangwang dyan sa accounts ninyo? Wala. So ngayon, ang gagawin ninyo, ang sasabihin ninyo, savings, no? Savings. So meron sasabihin ninyo, dahil hindi naman namin nagastos ang 2.066 billion, ang nagastos lang namin ay 39.7 million, sasabihin nyo, pagmamalaki nyo sa taong bayan na meron kayong savings na 2.026 billion. Sa mga hindi po nakakaalam kung anong tunay na konsepto na savings, panoorin nyo na lang ang replay nito. Okay? Pero mali yan. Mali kayo. Wala kayong savings. Ang meron kayo ay maling budgeting noong naghihiring ang 2023 budget. Okay? Humingi kayo ng pera na hindi nyo naman pala kailangan. Mali yan. Mali ito. Hindi yan tama. Hindi nyo pera yan. Pera ng taong bayan yan. Ang pera ng taong bayan, hindi dapat ito nakatiwangwang at hindi nagagamit. Ang pera ng taong bayan na kinokolekta ng gobyerno, dapat ito ay inilalagay sa mga serbisyo na kanilang mapapakinabangan. Dahil nga, ang taong bayan ay nagbabayad ng buwis, hindi dahil for charity. Nagbabayad sila ng buwis para dahil ang binabayaran nila ay ang serbisyo ng gobyerno. Sabi ni Rick Gomez, hindi ako naniniwala na 39 million lang nagastos nila, walang itemized audit. Pero Rick, remember, yung financial officer na yon ng Kongreso, sinabi niya yon under oath. So, pag nag-iba siya, perjury. So, kaya nga sila talaga ang naano dito. So ngayon, may natitira pa guys ha. Ipapakita ko sa inyo yung figures. Okay. So guys, sa travel expenses pala ng House of Representatives, may natitira pa na 2.26 billion. Okay. So ngayon, sa gobyerno, ang konsepto sa gobyerno, kung may budget na ibinigay sa'yo, dapat gastusin mo yan. Isang buwan na lang, matatapos na ang taon. So meron pa kayong 2.026 billion na nakatiwangwang sa travel expenses. Paano nyo gagastusin ang 2.026 billion in 1 month? Paliwanag nyo nga sa amin, saan mapupunta yan? Saan mapupunta yan? Diba? Kailangan, ipakita. Kasi nga, guys, kahapon lang sinabi na 39.7 million pa lang ang nagagastos nila out of 2 billion and 66 million. So, ibig sabihin, may natitirang 2 billion and 26 million. So, ngayon, isang buwan na lang, okay? Isang buwan na lang,
So, 30 days na lang ang natitira para gastusin nyo yan. So, ibig sabihin, kayo sa House of Representatives, para maubos nyo yan, kailangan yung gumastos ng 67.5 million per day. Diba? Oh. So, ibig sabihin, kailangan ibalik nyo yan sa Treasury. At hindi lang yon. Hindi lang yon. Okay? Dapat ibalik yan sa Treasury kasi hindi nyo pa pwede sabihin savings yan. Kasi hindi yan savings. Okay? Yan ay pera na produkto ng maling planning. That's not savings at all. Savings is a result of the efficiency of your procurement processes. Hindi po efficiency ang humiling ka. Okay? Ang humiling ka sa taong bayan na lagyan ang account mo ng 2,066 million, pero ang gagastusin mo lang pala ay 39.7 million. Mali. Mali ka from the start. Mali ka sa pagkuha, paghiling ng budget from the beginning. Mali ka rin ngayon at mali rin ang konsepto mo ng savings. Hindi yan savings. So ngayon, Kongreso, saan mapupunta ang 2,026 million na natitira pa sa travel expenses ninyo? Hindi nyo, kasi ganito guys ha, sa gobyerno, pag nadeklarang savings, pwede itong i-realign sa iba. Okay? Pero katulad ng sinabi ko, hindi yan ang totoong konsepto ng savings. Okay? Ang totoong konsepto ng savings ay yung pinaliwanag ko kanina na uulitin ko. Halimbawa, humingi ka ng budget for 50 laptops at ang binigay sa'yo is 10 million. Pero dahil magaling ka, magaling ang procurement mo, etc., nakakuha ka ng mas mura, may nagbigay ng mas magandang deal, ang nagastos mo lang sa 50 laptops ay 5 million. So, meron kang savings. Yung natitira, that's the real savings. Yung savings na yon, pwede mo itong gamitin for other projects. Okay? Ngayon, itong humiling sila ng 2,066 million for 2023 sa travel expenses nila. At ang nagastos lang nila ay 39.7 million daw, according sa hearing, and this was made under oath by the financial officer of Congress. Hindi yan savings. That is underspending. Mali po yan. That's not correct. That is actually a telltale sign of corruption. Bakit? Kasi yung pera na natira, i-declare nilang savings at madalas paghahatian nila yan sa Kongreso. Hindi ba? Bakit ko nasabi yan? Okay? Ganito. Guys, nakita ko na kung magkano yung hinihiling nila na travel expenses for 2024. Okay. For 2024. So, for 2024, okay, for 2024, okay, for 2024, kita nyo na kung gaano tayo, kung paano yung corruption, ha. For 2024, ang hinihiling ng Kongreso ay 1.399 billion. So, for travel expenses, kailangan daw nila ng 1.399 billion for 2024. Bakit ito, ang amount na nire-request mo for 2024, for 2023, ito lang naman pala ang gastos mo. Ang layo. Ito yung gastos mo, ito yung hinihiling mong budget. Guys, ipaliwanag nyo nga yan. Ito ang nagastos mo for 2023. Ang hinihiling mong budget for 2024 ay 1.399 billion. Ang layo. Nag-gets ninyo? Nakuha nyo ba? Kung nakuha nyo, sabihin nyo sa comment section. Nag-gets ninyo ba? Ang nagastos nila for travel expenses for 2023 ay 39.7 million lang so far. Okay.
Pero, ang hinihiling nila na travel expenses budget for 2024 ay 1,399,000,000. Tama ba yun? Tama ba yun, mga kababayan? Yung mga OFWs dyan, yung mga domestic helpers sa Hong Kong, di ba? Yung mga domestic helpers, hindi lang sa Hong Kong, pati sa Middle East. Pag kayo humingi kayo ng budget sa amo ninyo, di ba? Halimbawa, hindi nyo pa alam kung magkano yung gagastusin. Binigyan ka, for example, lang amo mo, okay? For this day. Okay, bibigyan kita ng 1,000 Hong Kong dollars. Pero, nakikita ng amo mo, ang nagagastos mo lang pala is, may pattern, ang nagagastos mo lang pala sa pamamalengke ay 300 Hong Kong dollars. Pwede mo ba sabihin sa amo mo na, okay, pahingi po ako ng 1,000 Hong Kong dollars sa budget? 300 Hong Kong dollars nga lang yung nagagastos mo eh. So at most, ang ibibigay sa ng amo mo siguro, mga 500 Hong Kong dollars, no? Just for the contingency. Pero hindi yun na ang nagagastos mo lang pala ay 39.7 million for travel expenses. Tapos, ang hihingin mong budget ay 1,399,000,000? Tama ba yun? Okay, may tanong si Nodge. Okay, Nodge. Sa bago lang si Nodge. Nodge, papakita ko sa iyo Nodge. Ang budget nila for travel expenses ay 2,066,000,000. This is the budget. Okay? Ito na yung perang nasa kanila. That's the budget. Okay? Okay, that's the budget. Pero ang nagastos lang nila, 39.7 million. Ito yung nagastos. Nagastos, 39.7 million. Ang budget, 2.066 billion. So, ito lang pala talaga ang travel expenses nila. Pero ito yung hiniling nila, 2,066,000,000. Tapos, sa 2024, ang pinihiling nilang travel expenses budget is 1,399,000,000. Mali. Bakit itong hinihingi mong budget, ito lang pala ang expenses mo? Nakuha nyo ba? So ngayon, Kongreso, saan mapupunta yung 2,026,000,000? Hindi nyo ito pwedeng ideklarang savings. Kasi ang tunay na savings, yung sinabi ko kanina. Diba? Mali. Ibig sabihin, mali ang pag-utilize ninyo ng pera. Mali ang inyong pag-request ng pera. Dahil yung perang ni-request ninyo ay hindi naman pala ito ang tunay na nagagastusin ninyo. Sabi ni Darwin, means may 3.3 budget sila in 2024. Mali. Darwin, hindi ganyan. Ang budget sa 20 hindi po cumulative, ang budget po natira sa isang taon, hindi po ito nadadagdag sa next year. Hindi ganoon. Lahat ng hindi nagamit na budget bumabalik sa National Treasury, okay? Pero meron po kasing practice sa Kongreso na yung natira sa budget idedeklara nilang savings. And usually yung savings na yan pinaghahati-hatian. Sabi ni punta ka po sa hearing, doon mo patunayan sinabi mo. Ano kailangan kong patunayan sa sinasabi ko? Dun sa hearing na nga mismo. Sa hearing na nga mismo sinabi, engot ka rin pala eh. Sa hearing na nga nila mismo sinabi na 39.7 million lang ang nagastos nila. And according to the GAA, 2024 GAA, okay, na makikita mo, ugok, ikaw ay isang citizen na hindi mo alam ang iyong tungkulin. Tapos magagalit ka sa amin na alam namin ang aming tungkulin. Dapat sa'yo, pumunta sa flyover at pag-isipan mo kung kailangan mo pang magpatuloy sa iyong buhay. Okay. Sinabi nila mismo, 39.7 million lang ang nagastos nila sa 2 billion
66 million. So may natitirang ilang bilyon. Okay, mali nga yan. Tapos, ang kapal pa ng mukha nila na sa 2024, ang hihilingin nilang budget ay 1,399,000,000 sa kanilang travel expenses. Hindi naman talaga yun ang nagagastos ninyo. Ang nagagastos nyo lang ay wala pang 100 million. So, dapat maximum, ang ibigay lang sa inyo na budget sa travel expenses ay 100 million. Diba? Diba, Robert? Tama. Okay ka na pala sa 39.7 million. Eh, bakit ka humihingi ng 1 billion next year? Anong rason? Sabi ni Smiley, medyo malaki. Anong medyo? Miley, hindi lang yung medyo. 39.7 million ang actual expenses. Ang hinihingi mong budget ay 1,399,000,000 next year. Hindi po yan medyo. Ang layo-layo ng 1,399,000,000 sa 39.7 million. Diba? So, tanong ni Lyda, so saan mapupunta dapat ang sobra? Ang tama, ang sobra, mapupunta dapat ito, babalik ito dapat sa National Treasury. At sa next budget cycle, ang marirequest mo lang na pera ay dapat mas malapit doon sa ginastos mo last year. Nagigets din ninyo? So kung ang ginastos mo ngayon sa travel expenses, kayo House of Representatives, ay 39.7 million lang. Dapat sa 2024, ang budget nyo dapat sa travel expenses ay hindi ito dapat tataas ng 100 million. Malaki na yung allowance nyo doon Kasi 39.7 million lang pala ang kailangan ninyo So dapat ang hihilingin nyo sa 2024, ang budget dapat is mas malapit sa 39.7 million. So that's dapat 100 million lang. Maximum. Pero, bakit kayo humihingi for 2024 ng pera ng taong bayan na 1,399,000,000? 39.7 million lang pala kailangan ninyo. Ipaliwanag nyo sa taong bayan yan. Sabi ni Flora, hindi daw siya naniniwala na 39.7 million palang nagamit nila for traveling. Well, ako ay naniniwala kasi sinabi yan under oath. Ang hindi ka dapat maniwala is kung ibabalik sa treasury yung natira. Nagigets ninyo? Kasi ang practice, yung pag idedeklara nila na savings yung natira. At yung savings, pwede mo itong gamitin sa iba pang bagay. Nagets ninyo? Nandoon ang problema. Okay? Ginawa nila yung kanilang modus operandi. Legalize corruption. Nagigets niyo bakit legalize? Kasi pwede kang magdeklara ng savings Halimbawa, may natira, gagawin mo siyang savings, tapos yung savings na yon gagamitin mo siya sa isang bagay. So doon ang problema. Okay? Legalized corruption. Okay? Pero mali nga, kasi pag diniklara nila yung savings na yan, justified pa rin na humingi sila ng ganong amount. Okay? Gets ninyo? So, ngayon, 39.7 million lang ang expenses. Sabi nila yan, Under oath nila sinabi yan. Tapos, hihingi sila ng budget next year ng 1,399,000,000. Hindi pa pwede yan. Mali. Mali ang patakaran, ito ay legalized corruption. Sinong congressman ang magsasabi sa akin na mali ako? Sabihin nyo nga. Meron kayo nga mga friends, meron na bang congressman na nagsabi na mali ang sinasabi ni SAS? Wala, di ba? Wala. Kasi tama yung sinasabi ko. Okay? Ngayon, itong mga congressman na ito, na nananalig sila sa inyo, na wala kayong pakialam. Yun. Nandun sila. At magpapatuloy itong ganitong sistema hanggang hindi ito mababago.
by force. Dapat ito ay baguhin by force. Dahil ang pera na dapat pinapakinabangan ng taong bayan in the form of government service, hindi yung mga ayuda ni congressman. That's not government service. I'm so sorry. Ang mga ayuda ni congressman at senator ay hindi government service. Ang government service ay ito ay ang serbisyo ng public hospitals, serbisyo ng state universities and public schools, serbisyo ng mga Metro Aid, serbisyo ng mga polis, serbisyo ng mga militar, serbisyo ng kung sino-sino pa na nagdi-deliver ng serbisyo ng gobyerno. Ang ayuda ni congressman at senadora, hindi po yan serbisyo ng gobyerno. Huwag po tayong maglokohan. 2023 na po. Yang politika ninyo ay politika pa nung panahon ni Cory. Tama na, sobra na. Ayaw na namin ng ganyan. Kaya nga ayaw ng dilaw eh. Ganito ang patakarang dilaw. Okay? Tigilan na itong patakarang dilaw na ito. Dilaw na dilaw na dilaw kayong lahat. Mali ito. Maling-mali itong patakaran na ito. Ngayon, iaalay ko ang buhay ko. Kung sa tingin ninyo nagsisinungaling ako kahit sino man sa inyong congressman na ito, magbigay kayo. Ipasupinan niyo ako, uuwi ako ng Pilipinas para umupo na sa kongreso at sabihin ko sa inyo kung at sabihin niyo sa akin kung nagsisinungaling ako o hindi. Mali kayo, maling-mali. Hindi totoo. Mga friends, hindi totoo na walang pera ang gobyerno. Ang pera ng gobyerno ay nasa maling basket. Nakatiwangwang at nanakawin lang. Can you imagine? Ang actual expenses mo ng traveling, 39.7 million. Tapos ang hinihingi mong budget, 1,399 million? Oo, nasa ang katarungan dyan? Malinis ba yan? Gawain ba yan ng hindi magnanakaw? Diba? Guys, yung mga magulang dito, kung ang anak ninyo ay humingi ng budget, let's say 5,000 pesos. Pero ang tunay na gastos lang pala ay 1,000 pesos. Pag humingi ba sa inyo at uli yung anak niyo ng budget, bibigyan niyo uli ng 5,000? Siyempre hindi. Ang bibigay niyo sa kanya mas malapit dun sa 1,000. Pwede niyo doblehin yung 1,000 for contingency. Pero hindi bibigay 5,000. 1,000 lang pala yung gastos mo eh. Diba? Yung mga magulang dito, tama ba ako mali? Tama ba ako mali? Yung mga magulang dito. Sige nga, sino sa inyong mga, tama, sabi ni Den, tama, yes. Diba? Kita mo? Tama diba? 39.7 million lang pala ang travel expenses ninyo. Okay? Sabihin natin up to this moment. So bakit kayo humihingi ng 1,399 million for 2024 for travel expenses? 39.7 million lang pala kailangan ninyo. So dapat, siguro kung generous ako, dapat ang ibibigay ko lang sa'yo 100 million for 2024. Hindi 1,399 million. Tarantado. Sino yan? Ano kayo? Anong logic yan, mga congressman? Hindi ba yan logic ng magnanakaw? Hindi ba logic ng magnanakaw yan? Na ang talagang, ang nagagastos, pwede yun, ang magagastos nyo lang pala sa isang taon ay 39.7 million. Tapos ang hihingi ninyong budget for 2024 ay 1,399 million. Gawaing magnanakaw yan eh. Kupit. Kaya gusto nyo ng ganung kalayo at alam ito ng mga estudyante, di ba? Alam ito ng mga estudyante. Nahihingi ka ng budget na malaki, tapos hindi mo sasabihin sa magulang mo yung tunay mong ginagastos para yung tira, kupit mo na. Di ba? Diyos ko dahil, lahat tayo naging estudyante, alam natin itong gawain ito. Tama? Yung mga naging estudyante dito, di ba? Ganyan tayo nun sa mga magulang natin. Halimbawa, ang school project, 150 pesos. Siyempre, tapos hihingi tayo, sabihin natin, 300 pesos. Kupit na natin yung 150 pesos. So, ganun ang kanila.
'Di ba? Ganoon ang gawain. Tama? O, kita mo si Sin natatawa eh. 'Di ba? Alam yan ng mga Pilipino, kupit, gawaing kupitero yan. Ang gastos mo lang, 39.7 million, tapos hihingin mo sa taong bayan is 1,399,000,000. Kupit! Gawaing kupitera. O, tapos kayo, papunta-punta pa kayo ng simbahan, padasal-dasal, pakita-kita nagdadasal, ugok. Hindi naniniwala sa inyo ang Diyos na malinis ang mga budhi ninyo. Kung ang inakupit na kupit, gawaing kupitero. O, 'di ba? Yung mga estudyante, 'di ba? 'Di ba ganyan 'yan, 'di ba? 'Di ba? Lahat naman tayo naging estudyante ng mga bata tayo kaya alam natin tong gawain na ito. School project, 150 pesos. Pagpunta kay nanay, kay tatay, tay, nay, kailangan ko ng 300 pesos. Pero ang school project lang pala 150 pesos. Kupit. Yung natira, kupit na natin, di ba? Ganyan din kayo sa Kongreso. Ang actual ninyong gastos ay 39.7 million. Ang hihiling, pero ang budget ninyo 2,066,000,000. So yung natira, kupit. Kupit ito. Ngayon kung hindi ito kupit, ipaliwanag ninyo sa amin ano ang logic na ang gastos nyo lang pala sa travel expenses ay 39.7 million. Pero ang hinihingi ninyong budget next year sa travel expenses ay 1,399,000,000. Oh, ang layo, uy, mga congressman, ang layo ng 39.7 million sa 1,399,000,000. Yung hinihiling ninyo na pera sa taong bayan, 1,399,000,000, ang layo sa actual ninyong gastos na 39.7 million. Tangina, yan ay gawain ng mga estudyante noon. Kupit. Alam namin yan, lahat ng estudyante alam itong modus operandi na ito. Ang actual na gastos, lalagyan mo ng sasabihin mo kay nanay, tataasan mo yung kukunin mong pera. Hindi mo sasabihin na 150 lang yung school project. Sasabihin mo, yung school project 500 pesos. Kasi yung matitira doon, kupit mo na. Oh. Tama? Oh. Kupit na kupit yung modus operandi ninyo, House of Representatives.